Hindi, kasi lahat yan budol. Alam mo, walang katotohanan lahat ng sinabi niya. You were talking about 2022, bakit umakyat ng 7.6% yung GDP natin. Tapos yung 2021, 5.7%. Alam mo, ang investments noon, tumaas ng 13.7% noong 2022 at 20% noong 2021. Nung first quarter, last year, fourth quarter, last year, bumagsak ng 10.9% ang investments. Tapos, first quarter this year, bumagsak siya ng 3.3%. Oh, so, saan niya kahahanapin yung 6% growth niya? Yung foreign direct investments nga, of course, this does not include yung local investments. No? Foreign direct investments, so far, I think this year, mga 35% na yung binagsak. No? So, hindi ko talaga alam kung saan niya, budol nga eh. Sasabihin lang niya yung gustong marinig ng mga tao, pero when it comes to the hard numbers, hindi lumalabas yan sa katotohanan. Bago lang po dito sa inflation rate na pagtaya ng BSP, unahin ko lang muna yung recent interview po ni Marcos Jr. sa Bloomberg. Positibo po siya na makamit ang 6% na GDP sa natitira pong panahon niya bilang Pangulo. Ano po ang masasabi niyo rito? Ito ba'y makatotohanan, lalo na yung kanyang mga pagrarason sa mga estratehiya para makuha itong 6% na GDP po, Ma'am Cora? Pwede yan sa panaginip niya. Kasi yung first quarter this year, 2.8 na lang eh. And ang trajectory is still downward kasi negative nga yung ano mo, yung investments mo. Tapos yung infrastructure mo, wala rin masyado nangyayari, di ba? So, I don't know where he will see that growth of 6%. Kasi kung like for instance, for this year, no, kung 2.8 lang ang tinaas ng ekonomiya natin sa first quarter, babawi siya ng 3 quarters, no? So, more than 6% dapat ang iakyat nung next 3 quarters na yon para makahabol siya. So, dapat mga 7% per quarter. Napaka-imposible nun kasi unang-una, meron tayong krisis sa langis at yun nga, walang masyadong investments na pumasok, no? Negative nga ang growth. So, meron pumasok pero negatibo ang growth. Kumbaga, konti lang, mas malaking binagsak. So, hindi ko alam talaga kung saan niya. Tapos, yung sa trade natin, lumaki pa yung trade gap, no? Yung trade deficit. Kasi mas malaki yung imports ngayon dahil tumaas nga yung presyo ng langis. So, drag din yung trade mo sa GDP growth mo, no? Kasi mas malaki yung negative yung imports kesa sa exports. Tapos nanghina din yung overseas Filipino workers na remittances, no, yung OFW remittances hindi tumaas pa rin pero medyo mahina yung pag-akyat niya. So yun, panaginip lang yan, 6% na yan, budol yan. Huli po tayong nakaabot ng mahigit 6 is nung 2022. So, alam natin kung kanino ito makikredit, no? 2022, 7.6%, 2023, 5.5%, 2024, 5.7%, 2025, 4.4%. At nabanggit nyo nga po sa unang quarter po ng taon, 2.8%. Meron siyang mga binanggit dito. Basahin ko lang po yung kanyang sagot, no? Dahil tinanong din siya kung ano bang strategiya niya para makamit itong 6%, above 6% na GDP, no? Ang sabi niya rito, quote and quote, of course, it's investments because when it comes to production, our largest export in dollar terms is semiconductors. We have now moved away up the value chain from just pure fabrication to design, and that has put us in a very good position for the advent of data centers of AI. We have restructured even our tax incentives for investors. The ease of doing business is something that we've been working very hard on. Bring down the cost of transportation.
digitalization is the key to everything. Ano pa ba rito? At iba pa. Yung mga nabanggit niya, pati yung ano pala, workforce natin, sabi niya dito, the other part that we immediately identified because in our economy, what we always consider our greatest asset is our workforce. We have relatively young workforce. We have a workforce that is used to working with foreign entities because of our diaspora. They're relatively well-trained, but we have to do the reskilling and the upskilling. We also have changed our system of education and away the new technologies, the new kind of skills that are required. Ito po ba'y ramdam niyo po ang mga pinagsasabi ng Pangulo? Hindi. Kasi lahat yan budol. Alam mo, walang katotohanan lahat ng sinabi niya. You were talking about 2022, bakit umakyat ng 7.6% yung GDP natin. Tapos in 2021, 5.7%. Alam mo, ang investments noon, tumaas ng 13.7% noong 2022 at 20% noong 2021. Noong first quarter, last year, fourth quarter, last year, bumagsak ng 10.9% ang investments. Tapos, first quarter this year, bumagsak siya ng 3.3%. So, saan niya kahahanapin yung 6% growth niya? Yung foreign direct investments nga, of course, this does not include yung local investments. No? Foreign direct investments, so far, I think this year, mga 35% na yung binagsak. No? So, hindi ko talaga alam kung saan niya, budol nga eh. Sasabihin lang niya yung gustong marinig ng mga tao, pero when it comes to the hard numbers, hindi lumalabas yan sa katotohanan. Opo, ma'am, si MJ po ito. Ma'am, yung inflation rate po sa buwan ng Mayo, sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posible rang umabot sa 7.9%. Para po sa ordinaryong Pilipino, ano pong magiging epekto nito, ma'am, sa pang-araw-araw na buhay? Yung 7.9, ano yan, nangyari na yun, di ba? Kumbaga Mayo, tapos na eh. Hunyo na tayo. So, kumbaga ang ginagawa lang ng BSP, minamanage lang nila yung expectations ng mga tao. Pero alam na naman ng mga tao na tumaas talaga yung presyo ng bilihin eh, di ba? So, mananatiling mataas yan kasi, yun nga, hanggang hindi natatapos itong krisis sa langis at saka hanggang hindi mahina yung response ng gobyerno sa yung pag-monitor ng mga presyo ng mga bilihin at saka ng langis, mananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin. At ang nangyayari talaga sa inflation or sa pagtaas madaling magtaas pero yung pagbaba mabagal. Usually ganun eh. So hindi mo pwedeng asahan na pag maski bumagsak ang presyo ng krudo sa pangdaigdigang merkado, hindi rin kagad bababa yung presyo ng gasolina dito. Kasi nga, walang kontrol ng gobyerno kasi private sector ang nagdi-determine ng ating oil prices dito eh. Kasi wala namang kakayanan ng gobyerno na mag-angkat ng, wala tayong storage, wala tayong strategic reserve. So, hindi siya pwede makipag-compete sa private sector na tanging nagtitinda ng langis dito sa Pilipinas. Opo, ma'am, meron po kaming na-flash kanina po na PubMat. Yung po ang Business Confidence Index. Ano pong ibig sabihin nito, ma'am? Lalo po pinababalaki po ng administrasyon. Yung pong kalang mga pledges, mga negosyo na po na papasok sa Pilipinas soon, galing pong Japan. Isa pang budol yan, di ba? Sinasabi nila, pataas ang kumpiyansa. Pero pag tinignan mo ito laging ginagawa ng Bangko Sentral to. Matagal na nilang ginagawa tong survey na to, no? So, every month, naglalabas sila niyan. So, nung April, bumagsak na yan ng 24%, no? Tapos ngayon, bumagsak pa lalo, naging ilan siya, 35% yata. Opo, negative 35.8, ma'am, mula po sa negative 24.3. Almost 36% yung binagsak. So, ang ibig sabihin niyan, mas maraming pessimistic na mga negosyante kaysa sa optimistic.
Ganyan. Kasi nga, nagtaas ang mga presyo. Alam mo, mga negosyante, pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, apektado talaga ang ano nila, operations nila. Ano? So, dito sa Pilipinas, mataas ang presyo ng kuryente at saka ng langis at saka iba pang bilihin. So, yung importation cost din, tapos nanghihina pa yung piso. Marami kasing mga raw materials natin, ini-import din eh. Ganon. So, maski yung mga exports natin, yung input nila, imported rin. So, kumbaga, kung mahina yung piso, mas mahal mag-import. So, nagiging disincentive yan talaga sa mga negosyante. Kaya, very pessimistic sila. So, yun ang ibig sabihin ng index na yun. Mataas ang level of pessimism or ang pananaw nila, hindi gaganda yung kondisyon para magnegosyo dito sa Pilipinas. Ma'am, ito po bang Business Confidence Index? Ito po ba ay mga negosyo lamang na mula po sa abroad, papasok ng Pilipinas? O ito po Hindi, yung dito yan. mga negosyo na nandito na? Oh, Domestic. yan. Oo. Oh, so ibig sabihin ma'am, marami pong mga negosyante ang nawawalan po ng kumpiyansa. Nagaganda po ang takbo ng ating ekonomiya. Pero bakit po iba tila ang sinasabi po ng administrasyon? Di ba dapat po ma'am, pag sa gobyerno, harmonious po ang inyo pong mga pahayag. Dapat ang pahayag po ninyo ay nakabase sa datos. Itong Business Confidence Index ng Bangko Sentral, napakalinaw po ng mga graph, kaya lang negative, pababa. Yun nga, budol nga. Sasabihin lang nila yung gusto marinig ng mga tao kasi yan ang kino-cover ng mainstream media eh. Hindi naman talaga ina-analyze ng mainstream media yung mga ganitong datos, di ba? Nakikita mo ba yan sa kanila? At saka, if ever nga, sasabihin, nakita ko meron isang, I think Manila Bulletin, linabas nila yan. Pero walang analysis. 'Di ba? Kumbaga sinabi lang nila, bumagsak ganyan. So bakit bumagsak at saka ilan na yung binagsak? Kaya makita mo yung chart na ginawa ko, makikita mo talaga yung trend na pabagsak ng pabagsak. Opo, tsaka pag nagtanong kayo ma'am, actually may mga nakausap kami dito, nakapanayam kami ng mga negosyante. Malalaking negosyante ito ma'am ha. Ang sektor po na kanila pong kinabibilangan ay nasa advertising industry. Ang mga kliyente po nila ng mga malalaking kumpanya, hirap raw po magbayad kasi nga walang income, napaka-crisis. Ito pala ang resulta, ma'am. Negative na pala, no? Oo, mahina ang merkado. So, kung mahina yung merkado, sino bibili ng mga produkto nila? So, syempre, babawas din sila ng manufacturing. Kaya manufacturing index bumaba rin eh. Ng mga 48% galing sa 50+%. No? So, bumaba yung manufacturing index mo. Ang ibig sabihin din yan, magli-lay off sila. Okay? Kasi kung bababaan nila yung production nila, tapos maintain nila yung mga employees nila, tataas yung fixed cost nila, pero liliit yung kikitain nila. Kaya ganyan ang mangyayari. So, kaya pessimistic sila. So, yung pessimism na yan, magre-resulta yan sa layoff or higher unemployment. Opo, di ba po ma'am, sinasabi na ang mga MSMEs, ang backbone po ng ating ekonomiya. Kung ganito po ang forecast, malamang sa malamang, mga Pilipino po ngayon, hindi na po magtatayo ng mga bagong negosyo. Well, yung iba siguro, pero alam mo yung mga maliliit na negosyo, mahihirapan sila talaga. Ang worry ko talaga yung small and medium scale enterprise kasi syempre yung mga kapital niyan maliliit eh. Tapos kung tataas ang presyo ng mga bilihin, apektado talaga sila. And sadly, yung SMEs, no, yan ang mataas mag-employ eh. Sila yung largest employer sa buong Pilipinas. So kung maapektuhan sila, marami talaga mawawalan ng trabaho. Ma'am Cora, si Admar po ulit, baka binabagay lang po itong business confidence index sa net satisfaction rating po niya para at least uniform. Oo, consistent, negative. Diba? Opo, pero ang tanong ko po talaga, ma'am, no, yung net satisfaction na negatibo po, ma'am, appealing ba yan sa mga negosyante? Or kabilang ba yan sa mga chine-check din nila yung satisfaction rating ng taong bayan na binibigay nila sa presidente? Siyempre affected yan kasi pag walang tiwala ang
ang buong madla, 'di ba, sa presidente, paano magkakatiwala ang mga negosyante sa pamahalaan niya? Kasi yung net satisfaction rating, performance rating yan eh, di ba? Kung masaya ang mga tao, ibig sabihin magaling siyang leader. Pero kung ganyan kababa na yung net satisfaction rating niya, ibig sabihin hindi siya talaga effective. Kaya nga nanghihina yung ekonomiya. Actually, mas magandang indicator talaga yung economic indicators. Yung net satisfaction rating, that's more of a political measure. But, it also reflects on the kind of leadership na pinapakita niya. Kaya nagre-resulta sa ganitong klaseng economic numbers. Opo. And dito po sa remaining 2 years ng kasalukuyang administrasyon po, Ma'am Cora, though meron pa siyang sinasabi mga pledges, mga pangako pa yan, di pa nga natin alam kung yung mga pledges ng mga pinakauna, ano ng mga naging resulta nun. Sa tingin nyo po yung projection pag ganito pa rin, yung pamamalakad, yung polisiya para sa ekonomiya natin, ano po yung magiging resulta kaya po nito sa hinaharap po, Ma'am Cora? Pledges lang yan, hindi naman yan actual eh, di ba? So, kung yung mga previous commitments mo, hindi naman pumasok kasi nga yung net foreign investments mo, bumagsak eh. So, ibig sabihin, yung mga kinumit nun, hindi naman talaga nangyari. Or if ever, konti lang. Ngayon, itong sa Japan, siguro face-saving measure para hindi lang mapahiya si presidente o nag-commit sila, nag-pledge sila ng ganyan. Pero walang kasiguruhan or walang kasiguraduhan na talagang papasok yung perang yan.